Yes po, beloved co-preacher, Brother Lawrence Talon Simek. Mga minamahal, sa pagkataon pong ito, tayo po magkaisa munang manalangin. Opo, dakila, mapagpalang amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po ang pinakamalapang Isus sa unang panalangin ng aming minamahal ginagalang na pastor. Maraming pong salamat sa paglangisa po sa bawat bahagi na iba na gawain natapos na nagbigay galak sa aming puso, pagkiliw sa Antong Espiritu sa aming kalagitnaan. Narito po kami sa pinakamahalagang bahagi na iba na gawain, mahal na Panginoon. Langisan po yung banlingkod dahil kung sa ganang akin wala po akong magagawa. Buksan po ang pangunawa, kasipan na aming kapatirang narito, mag-isa mga nanonood sa kalamang tahanan, mag-isa bisitang narito. At patuloy po kami samahan na isa itong Espiritu at kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, tinataboy, pinalalayas ang mga demonyong hadlang gawa ng kaway. Kasout, kasout, kasout. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ating pinakamalapang mga minamahal at ang pinakamataas sa pagpuri, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapang Kristo po lamang. Amen. Dobleng paggalang po sa ating minamahal ginagalang Evangelista, Pastor Will Distrada Almeida. Pag-alaala na rin po sa bangitong aral na iniwan ng ating minamahal ginagalang Stand Pastor Linas C. Almeida at sa mga beloved children po. Sa ating pong beloved ating preacher, Brother Iboy Merli, sa kanyang beloved wife, beloved children. At sa ating mga beloved preacher, beloved workers, instrumentalist, Marshall Group, at sa ating mga beloved choirs, ating webcast, televiewers, sa kanyang matahanan. Sa inyo po lahat, mga dati mga baguhan, sa ating pong bisita, mayroon po, magandang umaga na po ang aking pong pagbati. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapang Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Gising po ba kayong lahat, mga kapatid? Amen. Purihin ng Diyos sapagkat napakahalaga po nito mga minamahal. Malapit na matapos ang banal na gawain. Kinakailangan na ating pong maunawaan ang bahaging ito, pag-aaral ng kanyang banal salita upang sa gayon, makumplito po yung 3 araw na ating pong pag-aayuno. Kaya nga po ito ay napakahalaga. Kaya ang ating pong pag-aaralan mga minamahal sa pagkatampong ito, ihanda po natin ang ating mga talata. Ang pamagat po natin mga minamahal ay I'm here to stay. I'm here to stay. Sa Tagalog, mga minamahal, narito ako para manatili. Amen? Sapagkat sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, napakahalaga na tayo po'y makapanatili, na tayo po'y narito, nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sayang naman kung hindi tayo makapagpatuloy ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo na yung mga tayo, marami ng taon ang ginugol, marami ng taon ang ating pong inaksaya dito, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Pagkatapos tayo po hindi makapanatili, yung bang tayo mawawala sa mahal na Panginoon. Kaya yun yung hindi magugustuhan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, para sa atin, na tayo po tinawag ng ating mahal na Panginoon na hindi tayo makakapanatili hanggang sa kanyang pagbabalik. Hanggang ating makamtan yung pangako ng ating mahal na Panginoon, ay kinakailangan yung ating pagtitiis sa mga pagsubok na ating mararanasan, sa ating paglilingkod, sapagkat ang gusto ng ating mahal na Panginoon ay yung kanyang inihanda na buhay na walang hanggan ay mapasa atin. Amen? Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin po natin ang ating mga unang talata bilang ating teksto, ang Aklat ng Gawa, Kapitulo 27, versikulo 20, italo natin sa 30 at 31. Ibasa po. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 27, talatang 20, 30 at 31. At ang hindi sumikat sa amin ang araw, niya mga bituin man ng maraming mga araw, at sa maibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. Talatang 30. At sa pagpipilit ng mangdaragat na mga katanan, sa daong ng maibaba na ang bangka sa dagat na dinadalian sa mga guhulog sila na mga serpente sa unahan. 31, at sinabi ni Pablo
sa senturyon at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa daong, kay hindi mga liligtas. Amen. Praise the Lord. Diyos sa magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito po mga minamahal sa ating pong buhay bilang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, hindi natin alam kung kailan darating yung mga pagsubok. Yung mga pagsubok sa ating buhay, yung mga bagyo ng problema, bagyo ng karamdaman, bagyo ng tinatawag natin mga pagsubok sa ating buhay, hindi natin alam kung kailan darating yan sa ating buhay bilang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya dito mga minamahal sa buhay ni Apostol Pablo, nang sila ay maglalakbay patungo sa Italia, haharap sila kay Caesar upang sila hatulan sapagkat sa pagkakataong ito, sila ay nakabilanggo. Kaya nga ang sabi dyan, na sa kanilang paglalakbay, dumating yung tinatawag na dilubyo. Dilubyo sa laot, doon sa bagyo, mga minamahal, nagkaroon ng bagyo, malakas na bagyo, doon sa dagat. Kaya nga, dito ang sabi, mga minamahal, na halos wala na silang makitang liwanag. Wala na halos araw na makita sila. Kundi bagkos ay isang napakadilim, mga minamahal, yung ibabaw ng dagat, at yung kanilang daong ay sinasalpok ng mga malalaking alon, malalakas na alon, mga minamahal, at doon ay nawawala na sila ng pag-asa. Yung mga nakasakay doon, mga minamahal, ay wala ng pag-asa. Bagamat bago umalis sila doon sa pantalan, mga minamahal, bago umalis yon, nagbabala na si Apostol Pablo na delikado ang dagat. Delikado ang dagat, mga minamahal, na kung maaari ipagpaliban ang pagdadala nila upang sila ay maiharap kay Caesar, upang sila ay, kumbaga, lilitisin sila doon. Kasama yung mga ibang bilanggo, mga minamahal ni Apostol Pablo, at doon ay sinabi ni Apostol Pablo na delikado. Subalit, ang senturyon, yung tinatawag na kawal, yung mga sundalo, mga minamahal, ay lubos na nagtiwala doon sa piloto. Nagtiwala sila sa piloto na sila ay hindi maaano. Kahit mayroon pang bagyo sila na masalubong sa dagat, hindi sila maaano. Nagtiwala yung mga kawal doon sa piloto, doon sa mga tripulante ng barko. Kaya nga sila ay nagpatuloy ng paglalakbay at nang kanila masalubong yung napakalakas na bagyo, doon na sila nagkaroon ng problema. Natakot na sila. Kaya nga sabi sa talatang 20, at nang hindi sumisikat sa amin ang araw, niya mga bituin man, ng maraming mga araw at sumasa ibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. Diba, nasa isip nila, mga minamahal na sila ay binabagyo na. Parang wala na silang pag-asa. Ang sabi, tila baga hindi na kami makaliligtas dito. Ganon din sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon. Kapag dumating sa atin yung problema, pagsubok sa ating buhay, tila baga wala na tayong pag-asa. Wala na pag-asa na malalampasan natin ang mga problema at pagsubok na ating mararanasan. Lagi, mga minamahal, natin tatandaan na kapag tayo ay simula pa na tayo tawagin ng mahal na Panginoon, andyan lang siya sa ating tabi. Laging andyan siya na sa ating kasama, na yung kanyang pangako ang lagi nating titingnan. Na ang sabi niya, mga minamahal, ibinigay ko sa inyo kapayapaan na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya ano man ang mangyari sa ating paglilingkod, dumating man ang mga problema, pagsubok, hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot. Ano mang kalaki ng problema na ating hinaharap, kinakailangan harapin natin ito ng buong tapang, buong lakas. Harapin natin ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Amen. Kaya nga dito mga minamahal, yung lahat ng sakay ng barko, malibang kay Pablo. Sapagkat ang sabi rito sa talatang 30, at sa pagpipilit ng mga magdaragat na mga tanan sa daong, at ang maibaba na ang bangka sa dagat na dinadahilan, ay mga guhulog sila ng mga sinipiti sa unahan. Ibig sabihin, aalisan nila ng karga yung barko. Yun ang tanging naiisip nila, mga minamahal, alisin ang mga karga sa barko at upang gumaan yung barko, upang sila ay makaligtas. Yun yung kanilang pasya, mga minamahal. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, kung kayo ay tatalon, pati sila, mga minamahal, gusto na nilang iwanan kasi yung barko. Gusto na nilang iwanan.
Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa 31, at sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban na magsipanatili ang mga ito sa daong, kayo'y hindi mga liligtas. Amen? Anong ibig sabihin dito? Ibig sabihin ni Pablo, kapag iniwanan natin ang barko, mga minamahal, hindi tayo makaliligtas. Lalo tayong mapapahamak. Ganon din sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag iniwanan natin yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, lumayo tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala tayong magagawa, hindi tayo mga liligtas, hindi tayo makatataka sa pagsubok sa mga problema kung lalo tayong lalayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, maliban na tayo ay magsipanatili sa daong, manatili tayo. Kaya nga, yun ang sinasabi na sa ating paglilingkod, mga minamahal, manatili tayo. Narito tayo upang tayo mag-stay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil wala tayong magagawa. Ang sabi nga mga minamahal, kapag tayo hiwalay sa puno ng ubas, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, kapag tayo ay malayo sa Diyos, wala tayong mararating. Amen? Kaya tayo ay gumagawa, misa kasi, madaling layuan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lalo na kung tayo ay nasasaktan sa pagdating ng pagsubok sa atin, hindi natin kinakaya, hindi natin nakakayanan. Dahil na rin sa ating pagkukulang yan, mga minamahal, lumalakas yung pagsubok na ating nararanasan. Kaya nga ang sabi, kinakailangan na harapin natin ito. Harapin natin ang pagsubok dahil hindi naman natin ito maiiwasan. Walang exempted. Kahit tayo mga minamahal ay matagal na sa mahal na Panginoon, kahit tayo ay ginagamit pa ng mahal na Panginoon sa banal na gawain niya, ibig sabihin hindi tayo exempted pagdating sa pagsubok. Kaya kinakailangan na lagi tayong prepare, lagi tayong handa, humarap sa mga pagsubok. Amen? Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, dito, iisipin na lang natin na tayo ay gumagawa, mga minamahal, hindi para sa tao. Hindi tayo gumagawa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kundi bagkos, tayo ay gumagawa ng paglilingkod sa mahal para sa Diyos. Yun ang ating iniisip. Hindi tayo nag-iisip, mga minamahal, kung makakita tayo ng nanghihina nating kapatid, tayo manghihina na rin. Amen? Kapag nakakita tayo ng kahinaan ng ating kapatid sa mahal na Panginoon, lalo tayong nanghihina, lumalayo tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Pilitin mo na maging malakas ka para may pag-premyo yung nakikita mo kapatid na nanghihina. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay kinakailangang manatili sa daong, sa church. Manatili tayo sa church, dumadalo. Kung ginagamit tayo ng mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon. Lalo kang lumalakas. Lalong nagkakaroon ka ng inspirasyon para lalo ka magpagamit sa mahal na Panginoon. Bilang mga awit ka sa mahal na Panginoon, talagang ibigay mo ang iyong buong buhay. Mayroon kang buses, maganda buses mo mga minamahal. Kinakailangan na humarap ka ng malakas sa pagsubok para ikaw ay maging malakas na nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya, napakahalaga yung tinatawag na pananatili sa mahal na Panginoon. Kaya nga sabi sa Aklat ng Awit, Kapitulo 22, versikulo 11, kinakailangan nating mag-stay mga minamahal sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung wala tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, nasa labas tayo, lalayo tayo sa paglilingkod mga minamahal, ang sabi, wala tayong magagawa. Amen. Wala tayong pagpapala. Meron man mga minamahal tiyak na kulang at kulang yan. Ibig sabihin kasi, lumayo tayo sa mahal na Panginoon, wala yung pagpapala. Ay kapag tayo nagtuloy-tuloy na nawala sa mahal na Panginoon, ang sabi ng ating babasahin, baka wala nang tumulong sa atin. Basahin po natin, Aklat ng mga Awit.
Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 22, versikulo 11. Huwag mo akong layuan, sa pagkabagabagan ay malapit, sapagkat walang tumulong. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ni Haring David dito, mga minamahal, huwag tayong lumayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong lumayo sa mahal na Panginoon sapagkat ang sabi, huwag mo akong layuan sapagkat kabagabagan ay malapit. Ibig sabihin, nalalapit tayo sa problema lalo. Kapag tayo ay lumayo, lumabas tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi, lalo lalapit ang kabagabagan sa bawat isa sa atin. Na tayo ay aalis sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung ginagamit tayo ng mahal na Panginoon, aalis ka bilang pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Ang sabi, malapit, mga minamahal, yung tinatawag na lalong pagsubok sa ating buhay. At ang sabi, baka, mga minamahal, hindi lang baka, talagang baka walang tumulong. Ibig sabihin, baka talikuran na tayo ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, baka layuan na rin tayo ng mahal na Panginoon. Di ba, masakit yun? Yung tumatawag ka sa Diyos, mga minamahal, hindi na tayo sagutin ng mahal na Panginoon. Hindi na pala tayo didinggin yung ating panalangin. Kaya ang sabi, mga minamahal, na wala nang tutulong, baka nga wala nang tumulong, sapagkat walang tumulong. Hindi na tayo makahingi ng tulong sa Diyos. Bakit? Dahil tayo yung lumayo sa Kanya. Tayo yung umalis sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo yung umalis, tayo yung bumaba sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Kaya nga, napakahalaga ang tinatawag na stay. Manatili tayo sa paglilingkod. So, pagamat mahirap, tiisin natin, mga minamahal. Mahirap talaga. Dahil yun lang naman ang maliligtas. Ang makapagtiis hanggang sa wakas, sila yung maliligtas. Amen? Kaya dapat lagi tayong handa. Prepare na tayo dyan. Kapag dumating yung problema, pagsubok, karamdaman man yan, ibig sabihin lang, alam na natin kung paano natin ito sasagupain. Katulad ni Apostol Pablo, ang desisyon lang niya, manatili kayo sa daong. Manatili tayo sa barko. Kahit anong mangyari, hindi tayo maaano dito. Pero kung tatalong ka, iiwanan mo mga minamahal yung daong. Sabi ni Apostol Pablo, lalo tayo mamamatay. Amen? Ibig sabihin, tiwala. Yung tiwala sa Diyos. Ang tinitingnan mo yung pangako ng mahal na Panginoon na tayo ay lagi niyan sasamahan pagdating ng problema, pagdating ng pagsubok, andyan siya lagi sa ating tabi. Tayo ay tumawag lamang, mag-pray tayo sa mahal na Panginoon. Kung kulang ang pray, mag-ayuno tayo sa mahal na Panginoon. Andyan lagi siya, diringgin niya ang lahat ng ating panalangin, lahat ng ating kailangan, gagawin ng Diyos yan para tayo ay hindi lumayo. Manatili tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ano sabi mga minamahal? Sa awit 92, versikulo 13 hanggang 14. Marcos. Sa Marcos 15. Pakibasa po. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 15, ang talata ay 30. Iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus. Praise the Lord. Lahat magsabi praise the Lord. Sino ito, mga minamahal? Siya ang ating mahal na Panginoon. Nang siya ay nakapako sa krus, grabe yung pang-uusig sa kanya ng tao. Grabe yung pang-uusig ng tao sa kanya, mga minamahal, at ang sabi, bumaba ka dyan. Kung talagang Diyos ka, bumaba ka. Alam niyo ba kung bumaba ang mahal na Panginoon doon sa krus? Ano nasa isip natin, mga minamahal, kung bumaba kaya ang mahal na Panginoon? Kaya niyang gawin yun. Nung panahong yun na siya ay nakapako, mga minamahal, kaya niyang gawin na iwanan ang krus. Makapangyarihan siyang Diyos. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Hindi matutupad ang pangako na siya ang kukuha ng ating kasalanan. Kailangang manatili siya sa krus para tayo ay maligtas. Amen? Kaya nga ang sabi rito, mga minamahal, na kinakailangan na manatili ang ating mahal na Panginoon sapagkat kung siya ay bumaba doon sa krus, kung nakinig siya doon sa sinabi ng mga tao,
minsan marami sugsog. Minsan marami sugsog sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Yung mga salita ng tao, kapatid, sa mahal na Panginoon, andyan lang yan. Gagamitin niya ng kaaway para tayo ay manghina. Para hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos at tayo ay lumayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Gagawin ng kaaway yan. Kaya nga ang sabi rito, mga minamahal, doon sa nang nakapako ang mahal na Panginoon na siya ay nakabayubay, ang sabi, bumaba ka dyan. Sabi ng mga tao, mga minamahal, kailangan na mawala siya doon para makita nila, mga minamahal, na may kapangyarihan nga ang mahal na Panginoon. Kaya ng Diyos yun. Kaya ng Diyos na umalis siya doon sa cross. Bumaba siya. Pero hindi niya ginawa. Dahil marami ang mawawala. Kung inintindi lang niya, kung inisip lang niya ang kanyang sarili, mga minamahal, makapangyarihan ako, bakit hindi ko magagawang takasan yung kahirapan, yung kanyang tinitiis doon sa cross? Amen? Pero hindi. Hindi niya inisip yung pansarili lang. Ang inisip niya yung kapakanan ng mga tao sa sanlibutan. Amen? Ganon din tayo. Kung minsan sumasakit ang kalooban natin dahil sa nakapaligid sa atin, pero hindi dapat humantong, mga minamahal, na tayo ay hindi makapanatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kinakailangan na tayo ay laging iniisip natin yung kapakanan ng banal na gawain natin, mahal na Panginoon. Minsan hindi natin ma-perfect yung pagsunod. Minsan hindi natin ma-perfect yung pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Pero mahalaga, andyan lang tayo. Pag gustong gamitin, praise the Lord, purihin ang mahal na Panginoon. Pag hindi, tuloy lang sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Darating yan at darating. Dahil nananatili ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabi ang praise the Lord. Kaya nga anong sabi sa aklat ng Nehemias, sa panahon ni Nehemias, dumating yung problema, pagsubok, nagtatayo sila. Gumagawa sila sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, nagdelikado yung kanilang kalagayan. Meron silang ginagawa sa banal na gawain ng Diyos. Ibig sabihin, dumating yung pagsubok, dumating yung problema sa kanilang buhay. Tinakot sila ng mga kalaban. Kaya nga sabi, basahin muna natin mga minamahal, aklat ng Nehemias, Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 4. Dito po sa aklat ng Nehemias, Kapitulo 6, talatang 3 hanggang 4. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila na nangagsasabi, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking may iwan at binababa kayo? At sila'y nangagsugo sa aking makaapat sa dahilang ito. At sinagot ko sila ng ayon sa gayong ding paraan. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Ano sabi rito, mga minamahal, ng gumagawa ng dakilang gawain? Ibig sabihin, ito'y gawain para sa Diyos. Para sa Diyos yung ginagawa ni Nehemias, mga minamahal, sa puna kanya mga kasama, ito ay nabalitaan ni Sanballat. Si Sanballat po, mga minamahal, yan ay kaaway. Kaaway nila yan. At nung mabalitaan na gumagawa sila ng dakilang gawain para sa Diyos, nagsugo si Sanballat, mga minamahal, ang sabi, papuntahin mo rito si Nehemias. Pero ano sagot ni Nehemias? Hindi ko pwedeng iwanan. Hindi ko pwedeng iwanan ang ginagawa ko sa gawain. Ang dakilang gawain na para sa Diyos, hindi ko pwedeng iwanan, sabi ni Nehemias. Makaapat, makalima na pinapuntahan siya sa tauhan ni Sanballat. Pero mga minamahal, hindi siya nakinig. Hindi siya natakot. Bagkos nanatili siya sa ginagawa niya para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Grabe, ano po? Dapat matakot siya. Makalimang bisis na, mga minamahal, na siya winarningan. Pero nagsugo siya doon, mga minamahal, sabihin mo sa kay Sanballat,
Sabihin mo sa kanilang pinuno na hindi ko pwedeng iwanan ang gawain ng mahal na Panginoon. Itutuloy at itutuloy ko ang gawain na iniatang sa akin ng ating Panginoon Diyos. Yun dapat na sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, marami man mga minamahal ang gawin ng kaaway para tayo ilayo, para tayo mailabas sa gawain ng mahal na Panginoon, maging matapang tayo katulad ni Nehemias na hindi natin dapat iwanan, ni mag-isip tayo na dapat iwanan ang gawain ng mahal na Panginoon, hindi natin dapat iwanan. Kaya nga ang sabi ni Nehemias, kung pupunta ako dyan, bababa ako dyan, may iwanan ko ang ginagawa ko para sa Diyos. Amen? Gaano siya katapang? Walang nagawa. Isang balat mga minamahal na gusto nila, gawaan nila ng masama. Si Nehemias, gusto puntahan sila para doon, siguro doon nila papatayin si Nehemias, pero hindi nangyari. Sapagkat ang inunan niya, ang siya ay manatili sa pinagagawa ng Diyos sa kanya. Ganon din sa atin. Tayo ay gumagawa dito, hindi naman sa ganang atin. Hindi doon sa naunguna sa atin, mga minamahal, kundi bagkos tayo ay nilagay na tayo ay gumawa. Ito ay gawain na iniatang sa atin ng mahal na Panginoon bilang assignment. Assignment na ibinigay ng mahal na Panginoon sa atin, yung ating mga tungkulin na hindi dapat nating iwanan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ito yung tinatawag mga minamahal na yung mga pagsubok, hindi natin alam kung paano harapin. Minsan, iba't iba yung ating pagharap sa pagsubok. Kaya nga sabi, kung tayo lalayo, lalabas, iiwanan natin yung paglilingkod natin sa mahal na iiwanan natin yung pagpapagamit sa mahal na Panginoon, dapat siyasatin natin yung ating sarili. Meron naman mga minamahal na talagang kapag nag-pray siya, andyan mga minamahal yung tinatawag na sagot ng mahal na Panginoon. Okay, go. Ibig sabihin lang noon, kalooban ng mahal na Panginoon. Pero kapag naramdaman mo, mga minamahal, na nagpipray ka, na meron kang plano, meron kang balak, ang balak mo man, hindi ka lumabas, hindi ka umalis, pero lalayo ka sa mahal na Panginoon, hindi ka makapanatili sa pinagagawa ng mahal na Panginoon, tingnan mo yung sarili natin. Amen? Huwag nating ipagpalit sa offer ng kaaway. Minsan, hindi naman kasi lahat ng opportunity na darating sa ating buhay, blessing. Meron dyan mga minamahal na pakana ng kaaway. Kaya, yung unang gagawin natin do, huwag tayo magkulang. Pray talaga. Pray. Fasting. Tanong sa mahal na Panginoon. Tanungin natin. Kung okay sa Kanya, okay, go. Bakit ang hindi? Kung kailangan natin mga minamahal, basta may sagot ang Diyos. Ramdam naman yan eh. Mararamdaman eh. Kaya minsan darating sa atin napakagandang offer. Yung pala, hindi na offer ng Diyos. Offer na ng kaaway. Amen? Malimit kasi sa aking buhay, mga minamahal yung ganun. Kaya ayoko na kumagat. Ayoko na kagatin, mga minamahal yung mga offer na yan. Kahit pamilyon. Kung mawawala ka naman at hindi ka makapanatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Priority. Yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lalo na mga minamahal, kung isasacrifice natin yung pagpapagamit. Mga awit tayo. Ano man yung ating ginagawa dito, mga minamahal, ginagamit tayo ng Diyos. Kinakailangan. Priority talaga siya. Huwag priority yung ating, yung mga nag-aalok sa atin, o mga offer, ganun. Dahil sa aking buhay, mga nalungkot ako. Bakit? Maganda na yung usapan, maganda na yung kahihinat na sana mga minamahal ng aking project, pero mawawala ka nga eh. Naranasan na natin mga minamahal, yung minsan tayo, ang inuna natin yung offer, magandang offer. Pero ano ang naging bunga? Hindi naging maganda yung bunga. Amen? Kaya dito mga minamahal ang sabi, pipilitin tayong sirain ng kaaway. Sisirain ang relasyon natin sa Panginoon, sisirain ng demonyo ang ginagawa nating mabuti, at sisirain ang relasyon natin mga minamahal sa ating mga loved ones.
Yan ang gagawin ng kaaway. Sisirain lahat yung ating mabuting relasyon sa ating kapatid, sa mahal na Panginoon, relasyon natin sa Panginoon, relasyon natin sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Yan ang tatargetin ng kaaway sa atin upang tayo ay mawala sa paglilingkod at pagpapagamit sa Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ang sabi, mga minamahal, kinakailangan na lumabang ka. Kaya ang sabi ng awit, 119, versikulo 157. Hallelujah. Sa mga awit, ang kabanata 119, ang talata ay 157. Marami ang mga uusig sa akin at mga kaaway ko. Gayon may, hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya dito sabi ni Haring David, mga minamahal, marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko. Gayon may, hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. Amen? Dito nagpapatotoo na tayo rito na galing sa Diyos yan. Yung pagpapagaling sa ating karamdaman, yung paglutas sa ating mga problema, pag-iingat sa atin ng ating mahal na Panginoon, pinapatotoo natin yan galing sa Diyos. Kaya ang sabi, marami man ang gustong magpahiwalay sa atin, gawa ng kaaway. Ano ang sabi? Huwag tayong humiwalay. Ibig sabihin, huwag tayong lumayo sa mahal na Panginoon. Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko. Hindi naman yung kaaway na mga kapatid natin sa mahal. Hindi ho. Si Diablo talaga ito. Si Taning talaga ito. Maaring gumamit siya ng tao para maging kaaway natin, para tayo ay manghina, dahil yun ang plano ng kaaway. Pero ang sabi ni Haring David, mga mina, gayon may, hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. Kita niyo? Ni minsan, hindi siya humiwalay. Pero marami rin pagkakamali si Haring David. Pero siya rin yung nagsasalita dito, mga minama, siya rin ang gumagawa nito na hindi siya dapat humiwalay sa Panginoon. Marami rin siyang kasalanan, pagkukulang. Yung pagkukulang niya kay Bathsheba, mga minamal na binabae niya mga minamal si Bathsheba, inanakan niya mga minamal, pero may asawa ito. Pero grabe yung paghingi niya ng tawad sa mahal na Panginoon, pinatawad naman siya ng mahal na Panginoon. Ganon din sa atin. Minsan hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, natalo tayo ng kaaway, natalo tayo sa pakana ng kaaway, pero wag tayong tuluyang lumayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil si Haring David, di naman siya lumayo eh. Marami rin siya nagawa, mga minamahal, lalabag sa utos ng mahal na Panginoon, pero mga minamahal, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nakapanumbalik siya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya kung tayo nadarapa minsan, bangon lang. Bangon. Huwag natin pahintulutan na tuloy na tayo ay subsob sa pagkakadapa. Ibabangon at ibabangon ka ng Diyos para ikaw ay makapanatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sabi mga minamahal, dito po sa awit, 91, versikulo 3 hanggang 8, ito na yung mga pangako. Mga pangako ng Diyos kung tayo ay mananatili lamang sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, awit 91, 3 hanggang 8. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, talatang 3 hanggang 8. Sapagat kanyang ililigtas ka sa silo ng maninilo at sa pamakusang salot, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mangangalong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pag-iba man, sa sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo
sa 8, iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Yan ang pangako ng Diyos sa lahat ng mananatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Grabe, ang dami. Amen? Puno ng pagpapala. Kaya ang sabi, dumating man yung kadiliman. Yan yung panahon natin ngayon. Umusok lang yung bulkan, mga minamahal. Grabe, dilim na. Hindi pa yan. Hindi pa pumuputok, mga minamahal. Pero ang sabi rito, ang paalaala, manatili ka lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Manganganlong ka sa ilalim ng bagwis ng mahal na Panginoon. Lililimang ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, dumating man ang katakot-takot na salot dito sa mundong ibabaw na ito. Ang sabi, tatakpang ka na kanya mga bagwis. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaaman na humilagpos kung araw. Yan yung mga salot. Yan yung mga gawa ng kaaway. Pero hindi tayo dapat mangamba. Hindi tayo dapat matakot. Sapagkat tayo ay nananatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero kung tayo ay alis, lalayo, ang sabi, magiging masama tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. At ang sabi, iyong mamasdan lamang ang iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Ilan libo man na mabuwal sa iyong katabi, mamasdan mo lang yan at makikita mo ang ginagawa ng Diyos sa mga hindi nananatili sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya grabe ang pangako ng Diyos. Ipagpapalit ba natin yan, mga minamahal, na kung minsan hindi natin kaya ang pagsubok? Lalayo tayo, mga men, para hindi tayo makapanatili sa paglilingkod, pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Ano ang sabi? Malilipol din tayo. Mabubuwal tayo. Dahil magiging masama tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya yun lang ang gusto ng mahal na Panginoon. Sabi nga ni Pablo, mga minamahal, ang kaligtasan natin, nakasalala yan kung mananatili tayo sa church. Mananatili tayo sa pagdalo, pagbibigay, pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Kung mananatili tayo dyan, maliligtas tayo sa anumang salot na darating pa sa mundong ibabaw na ito. Amen? Huling talata, pangako pa ng mahal na Panginoon, anong sabi? Awit 92, versikulo 13 hanggang 14. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 92, ang talata ay 13 hanggang 14. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. 14. Sila'y mangagbubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, yung gising na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ano ang sabi, mga kapatid? Sila'y mga tatatag sa bahay ng Panginoon. Dito tayo 100%, mahigit pang 100% na ligtas. Ibig sabihin yung ating pananatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa bahay ng Panginoon, yung lagi tayo bumibisita, dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay matatatag, magiging matatag tayo na Kristiyano na nagpapatuloy na nanatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yun lang ang kailangan. Kaya nga ano ang sabi? Sila'y mga bubunga sa katandaan, sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. Ibig sabihin, mga minamahal, kaya dito, dami ang senior, pati ako, pero, amen, amen. Kumbaga, malakas pa rin. Bagamat andyan na yung katandaan sa atin, pero ang sabi mga minamahal, mga bubunga sa katandaan, sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. Ibig sabihin, healthy ka pa rin. Magagawa mo pa rin, manatili ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Pilitin, sikapin talaga. Sapagkat sabi nga, delikado na yung ating panahon. Hindi natitigil ang kaaway. Hindi natitigil ang mga darating na pagsubok pa sa ating buhay. Hindi natitigil mga minamahal ang kalaban ng ating mahal na Panginoon para tayo ilayo
sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ito lang yung ating dapat magawa. Manatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Stay. I'm here to stay. Manatili tayo. Kaya tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Kaya kahit anong bigat ng pagsubok sa ating buhay, hindi natin dapat ipagpalit yung ating kaligtasan. Kinakailangan na tayo makapanatili, bagamat napakahirap, minsan na ating tanggapin yung mga pagsubok sa ating buhay. Pero kailangan. Kaya sa ating bawat paglakad, sa ating pagpapagamit sa mahal na Panginoon, andyan ang problema, andyan ang pagsubok. Pero ang sabi, maging malungkot man yung ating pambuhay, kinakailangan na tayo manatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa aking paglakad, Sa ating paglakad. sa landas ng buhay, Yes, Lord. kay raming pagsubok, Kaya raming pagsubok. aking Hindi lang kaunti ang ating mararanasan pagsubok. ang iyong mata Ay puno man ang luha. Yes, Lord. Hallelujah. at wala ng Walang pagsubok na dinaranas. na hindi pa Dinaranas din ang iba. Lahat ng tao dumaranas sa pagsubok. ng Diyos sa kanyang pangako. Manatili kang nakatingin sa pangako ng Diyos. Ng pagsubok, lakas Lakas niya ay sasayaw. Purihin ka, mahal na Panginoon. sa isipin ay hindi mo Huwag mong iisipin na hindi natin makakaya ang pagsubok na ito. kahit kaibigan Kahit kay bigat pa. paligid man Lipos ng kadiliman, lakas na isa sa iyo. Kung tatawagin mo siya, yes, Lord, hallelujah. Pagkat wala ng pagsubok, nating malas mo na hindi matinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hallelujah. Pagdating ng Purihin ka. pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala Pagsubok na dinaranas mo na hindi patinanas ng lahat ng tao. Yes, Lord. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Huwag kong sanang isipin na hindi mo na kaya. Makakaya natin ito. Kahit kaibigan Lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay, makakayanan natin ito. Dahil nagtitiwala tayo sa mahal na Panginoon. Andyan ang kanyang pangako na bibigyan niya tayo ng lakas. Lakas para lumaban sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Lakas para malabanan natin ang kahirapan. Bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng problema. Lahat ng karamdaman na darating sa ating buhay. Bibigyan niya tayo ng lakas. Yung ating kahinaan, papalitan ng Diyos ang kalakasan sa bawat isa sa atin.
Maniwala tayo, palampalataya lang tayo sa mahal na Panginoon. Tapat siya. Tapat ang Diyos. Pagdating ng pasubok, Lakas ka. Isa sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Minsan pa. Pagsubok. na dinaranas mo, ay di pa dinanas ng lahat ng tao. Hallelujah. Sa kanyang pangako, pagdating ng pasubok, lakas niya'y sasayo. Pagdating ng pasubok, lakas niya'y sasayo. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang pangako para sa atin. Na ang sabi ng ating hinawit, lakas niya ay sasayo. Ibig sabihin lang mga minaman, hindi papayag ang Diyos na matalo tayo ng mga problema, pagsubok sa ating buhay. Hindi siya papayag na tuloy-tuloy na tayo manghina. Mahirap harapin ang pagsubok. Subalit kapag tumawag ka sa Diyos, bibigyan ka ng lakas para lumaban sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Kaya sa pagkakataong ito, habang nadarama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, tayo manalangin para sa ating pangangailangan. Ano man ang iyong problema, ano man ang iyong karamdaman sa pagkakataong ito, mga panalangin hindi pa tinutugon ng Diyos. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, tingnan natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Sa unang panalangin ng taong nilangisan ng Diyos sa ating beloved pastor, tatanggapin natin ang kaloob ng mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon. Yan, sa pagkakataong ito tayo manalangin para sa ating pangangailangan. O madakila, mapagpalang amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin namin naman ginagalang na pastor, narito ang bawat sa amin nagkapakumbaba, maging aming kapatid ang nanonood sa kanya-kanya matahanan, minsan ang pamahal na Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, marapatin mo na makarating dyan sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Aming nga panalangin ito. Ikaw nakababatid, nakakaalam, mahal na Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat sa amin. Lalo na sa mayroon pa makaramdaman sa pagkakataong ito. Yung panalangin namin na hindi mo pa tinutugon, mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito, tugunin mo na, mahal na Panginoon. Yung aming mga problema, minsanan bumabalik kami sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon. Yung mga alok sa amin ng masama, mahal na Panginoon, na ikasasama ng paglilingkod namin sa iyo, Diyos. Ikaw ang manguna sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, na hindi kami madaya ng kaaway. Bagkos mahal na pa na makasunod kami sa imban na kalooban, na ang iyong pangako, mahal na Panginoon, na hindi mo kami bibiguin kung kami mananatili lamang na paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo ang bawat sa amin, dahil kung sa ganang amin wala kami magagawa, mahal na Panginoon. Hindi namin kaya, mahal na Panginoon, kung kami lamang ang hahawak sa iyo. Ikaw ang manghawak sa amin, mahal na Panginoon. Tugunin mo ang aming pangangailangan sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin niyo po kung alam niyo ang pangalan ng inyong mga karamdaman at dalawang kamay itaas kung wala po tayong karamdaman para sa ating mga problema, sa panghinaan natin, sa paglingkod sa mahal na Panginoon na naandyan pa rin ang ating mga kahinaan. Minsan sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon, nagnanais tayong lumayo, bumaba. Huwag nating isipin yan. Paalis natin sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito. Sabihin natin, sa unang panalangin namin na ginagalang na pastor, demon of cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, asthma, goiter, skin disease, pagka-paralyze, cast out, cast out, cast out. Di mo mga problema, panghina, panlupaypay, di mo makahirapan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa katugunan, mga panalangin, mga kapatiran, cast out, cast out, cast out, be healed, complete healing, problem be solved, problem be solved, vices began, problem be solved. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal, sa pagkakatampong ito, tayo po buong pananampalataya, tatalon po tayo 3 beses.
Sisigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Wag lang po nating lakasan mga minamahal, yung ating pagsigaw. Tumalon po tayo ng ubod lakas. Sabihin po natin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, ang ating katapos po tayo pag-aaral ng salita ng Diyos.